Marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang, ang kanyang katawan ang magiging pagkain at kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, nananatiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod, wika ni Josue. Nakalaan din ba ang ating pamilya o angkan na makinig at maglingkod sa Diyos sa halip na unahin ang sarili nating katuwiran? Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikim ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyusang sinamba ng inyong mga minuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyusan ng mga Amoryo na sinamba dito sa lupain ninyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin
ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin, kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ay siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siya mag-iingat. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalinga na mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang mahalin ang isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkos, ito'y pinakakain at inaalagaan.
gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Espiritong bumubuhay ang salita mo, may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ng kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng
Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkasama-sama at nagkakatipon-tipon upang muli nating ipagdiwang ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli tayo ay nagpapahayag ng ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Karapat-dapat lamang ng Diyos ay walang sawa nating papurihan at pasalamatan. Dahil siya ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin, patuloy siyang nagbibigay sa atin ng mga biyaya sa gitna ng mga problema, mga pagsubok, at mga hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay nagpaalaala sa atin ng Kaniyang ugnayan sa atin at ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya sa ating pagdinilay sa mga salitang ito, ang kauna-unahan nating katanungan ay, kamusta naman ang ating ugnayan sa Diyos? Kamusta naman ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya? How's our relationship with our God? Alam ko ang inyong sagot, okay lang. At gaano ka-okay ang sinasabi nating okay? Kamusta naman ang ating ugnayan sa Panginoon? Ang ating ugnayan sa Diyos ay katulad ng sinasabi ng ating ikalawang pagbasa. Ang ating ugnayan sa Diyos ay katulad ng ugnayan ng mag-aasawang nakikipagtipan sa bawat isa. Our relationship with God is like a relationship of a husband and wife who commit for one another. Sa buhay pag-aasawa, ang babae at ang lalaki, pagkatapos na sila ay magkakilanlan sa bawat isa, ay nakikipagtipan. At ang kanilang ginawang pakikipagtipan ay panghabang buhay na pakikipagtipan. At hindi ko alam kung palagi ninyong inaalaala ang inyong commitment sa bawat isa. Naalaala ninyo na sa harapan ng pari, katabi ninyo ang inyong mga magulang, mga ninong at ninang. Naghawakan pa nga kayo ng kamay at magkaharap kayong mag-asawa. At sinasabi ninyong, anuman ang mangyari sa ating buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit o sa magandang kalusugan, hanggang ang kamatayan ay maghihiwalay sa atin, tayo ay magmahalan. That is your commitment. And that commitment is forever. Na anuman ang mangyari sa buhay, walang iwanan. Walang hiwalayan. Kaya nga sinasabi nyo, anuman ang mangyari sa ating buhay, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya,
May problema tayo o wala? Masagana ba ang ating buhay o nakaranas tayo ng kahirapan? Tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. And that commitment is a lifetime commitment. Ibig sabihin, sa buhay pag-aasawa, alam natin na hindi talaga maiiwasan na kuminsan mayroong hindi pagkakaunawaan. Kuminsan hindi talaga maiwasan na talagang may mga problema at mga hamon sa buhay. Subalit, ang mga hamon sa buhay, ang mga problema na dumarating sa buhay pag-aasawa, hindi solusyon ang paghihiwalay. Hindi solusyon ang paghihiwalay because you commit and that commitment is forever. At tandaan po natin na walang nag-utos sa inyo na magpakasal kayo. At walang nag-force sa inyo na papasukin ninyo ang buhay pag-aasawa. Kayong dalawa ang nag-decide na i-commit ninyo ang inyong sarili. Na anuman ang mangyari sa inyong buhay, kayo ay magmamahala. Sa ating makabagong panahon, kaunting hindi pagkakaunawaan lamang. Hiwalay ka agad. Kaunting problema lang, hiwalay ka agad. At parang ganun nga ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Kaya narinig ninyo sa ating unang pagbasa si Josue. Ano ang sabi niya sa kanyang mga angkan at mga lipi? Kanino kayo maglilingkod? Sa Diyos-Diyosan ba? Sabi ni Josue, ang aking angkan, tanging Diyos lamang ang aming paglilingkuran. Parang sinasabi ni Josue, we commit ourselves only to God and only to God we will serve. Kaya anuman ang mangyari sa aming buhay, hindi namin hihiwalayan ang Diyos. Hindi namin tatalikuran ang Panginoon. Makaranas man kami ng kahirapan, makaranas man kami ng mga pagsubok, patuloy kaming mananatili at maging tapat sa aming Panginoon. At napansin ninyo sa ating first reading na naalaala ni Josue ang lahat na ginawa ng Diyos sa kanila. Sabi ni Josue, siyang nagpalaya sa amin sa kamay ng mga taga-Ehipto. Siyang nagligtas sa amin sa lahat ng kapahamakan noong kami ay naglalakbay patungo sa lupang ipinangako. Hindi kami pinapabayaan ng Diyos. At siya lamang ang aming paglilingkuran at wala ng iba. Kaya sabi niya, kayo, sino ang inyong paglilingkuran? Kanino kayo maglilingkod? Ang tanong na iyan ay tanong din sa atin. Kanino tayo maglilingkod? Binigyan na tayo ng Diyos ng mga maraming biyaya. Mula noong isinilang tayo hanggang sa ngayon, napakaraming biyaya ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Napakaraming biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano pa ang ating hinahanap? Still, we are not yet contented with all God has given to us at naghahanap pa tayo kung sino at ano ang ating paglilingkuran sa ating buhay. Hindi pa ba sapat ang ibinigay sa atin ng Diyos?
upang siya lamang at tanging siya lamang ang ating paglilingkuran at wala ng iba. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na maraming mga sumusunod at alagad ni Jesus ang tumalikod sa Kanya. Kasi hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus, "Ako ang tinapay mula sa langit. Ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sinumang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ano ang sabi ng kaniyang mga alagad? Mabigat ang pananalitang ito. Hindi nila matanggap-tanggap. Hindi nila naunawaan ang sinasabi ni Jesus. At dahil hindi nila naunawaan at matanggap ang sinasabi ni Jesus, kanilang tinalikuran ang Panginoon. With all the many things Jesus did to them, they afford to lift Jesus. Pinagaling na sila ni Jesus sa kanilang mga sakit. Pinakain niya ang higit 5,000 katao. Marami siyang pinalayas na masasamang espiritu. Nagpahayag siya ng mabuting balita. Subalit sa salita ni Jesus tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay na hindi nila naunawaan, ay tinalikuran nila ang Panginoon. Kuminsan ganun sa buhay pag-aasawa. We forgot the many, many good things that the partner has done to us. Isang pagkakamali lang ng ating partner ay iniwanan at hiniwalayan natin siya kaagad. Ganun din kuminsan ang ating ugnayan sa Diyos. Napakaraming ibinigay sa atin ng Diyos. Kung minsan isang dasal lang na hindi napakinggan kaagad ng Diyos, kung minsan tumalikod tayo kaagad. Kung minsan mayroong mga bagay na hindi lang natin naunawaan sa ating paglilingkod, kung minsan tumatalikod tayo kaagad. Kaya nga, sabi niya sa kanyang 12 apostoles, kayo, tatalikod din ba? For almost 3 years, nakasama niyo ako day and night, saksi kayo sa lahat ng aking maginawa. Tatalikod din ba kayo? Dahil sa sinabi kong, ako ang tinapay mula sa langit. Sabi ni Pedro, Panginoon, saan po kami pupunta? Nasa iyo na ang lahat. Pupunta pa ba kami kung saan? Sana ganun din ang ating sagot, Lord, kanino pa kami pupunta? Linggo-linggo sinasabi namin na sumasampalataya ako sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw man kaya ang kapangyarihan sa lahat. Kanino pa kami pupunta? Ikaw na yung makapangyarihan sa lahat eh. Hahanap pa ba kami ng iba? Ikaw na ang nagbibigay sa amin ng buhay, pinapakain mo kami araw-araw, napatapos ko na ang aking mga anak sa pamagitan ng iyong biyaya, patuloy ang aking mga apo sa kanyang pag-aaral, hindi kami nagkakasakit, pinagaling mo ako sa aking sakit. Ano pa ba ang ating hahanapin? Nasa Kanya na ang lahat. Bakit maghahanap pa tayo ng iba? Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. We profess that every Sunday, na tayo ay sumasampalataya na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit naghahanap pa tayo ng iba?
Sino pa ba ang ating hinahanap? Ibig sabihin, anuman ang mangyari sa ating buhay, katulad sana ng mag-asawa na narinig ko na nag-commit ng kanilang sarili, sabi nila, hawakan mo ako sa panahon na ako ay nangihina. Palagi ako nariyan sa iyong tabi, anuman ang mangyari sa ating buhay. Ikaw lamang ang aking mamahal. Ang Diyos ay palaging humahawak sa atin. Tayo lang ang bumibitaw. Kakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, anuman ang mangyari sa ating buhay, palagi lang tayong mag-holding hands sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi talaga bibitaw. Ang Diyos ay hindi talagang makapaghiwalay sa atin. Naalala ko tuloy ang isang awit. Sabi ng isang awit, sino ang makapaghihiwalay sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba? Kapigatian? Pag-uusig? Gutom o tabak? At kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ganon din sana sa buhay pag-aasawa, sino ang makapaghihiwalay sa inyong pag-iibigan? Ganon din ang ating ugnayan sa Panginoon, sino ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama, upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga maraming pagsubok at mga hirap sa buhay. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus, ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro't katekista at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting
kanilang itinuturo't ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang personal nating kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Huwag mo kaming iiwanan at pababayaan. Tagapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup
pakundangan sa isang pamalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po tayo. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
nagkakasala sa amin. At huwag kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus, Berhe ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta. Paalala, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Sa darating na September 8, 2024, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart, at kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon na pagkakatatag ng ating mission station. Ngayon, ang ating mahal na patron ay kasalukuyang nasa cluster faith. Ang mga sumusunod ay ang schedule ng patronal visit mass ng Kapilya. San Juan Chapel, ang misa ay sa August 27, 2024, 7 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, ang misa ay sa August 29, 2024, 6 p.m. Sa August 30, Biyernes, ay simulan na natin ang novena misa ng ating banal na patrona. Sisimulan po natin ito sa pamagitan ng prosesyon mula sa St. Louis de Montfort Chapel patungo sa tahanan ni Maria sa ganap na alas 5 ng hapon. Susundan ito ng pagdarasal ng novena at banal na misa sa ganap ng alas 6 ng gabi. Ang lahat ng novena misa ay gaganapin sa bawat araw ng novena
ay magkakaroon po tayo ng mga family sponsors, Hermana at Hermano Mayor. Nawa po ay ating suportahan ang mga gawain na ito. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng ating mga sponsor at oras ng Nobena Misa. August 30, 6:30 p.m., Our Lady of Manawag Chapel. August 31, 6:30 p.m., San Lorenzo Chapel at Piña Francia Chapel. September 1, 6:30 p.m., St. Joseph Chapel. Sa araw din na ito, pagkatapos ng misa, ay magkakaroon po tayo ng BEC night. September 2, 6:30 p.m., Our Lady of Lourdes Chapel. September 3, 6:30 p.m., Mother of Perpetual Help Chapel. September 4, 6:30 p.m., St. Clare Chapel at San Pedro Calungsod Chapel. Sa araw naman na ito, pagkatapos ng misa, ay magkakaroon po tayo ng maikling programa na tatawagin na Mr. and Mrs. Mission Station. September 5, 6:30 p.m., St. Louis de Montfort Chapel. September 6, 6:30 p.m., San Juan Chapel. September 7, 6 p.m., Santa Teresa of Calcutta Chapel. Ito po ang pangsiyam at huling araw ng nobena. Ang magmimisa po sa araw na ito ay si Bishop Pablo Virgilio is David Didi. Pagkatapos ng misa ay sabay-sabay tayong maghapunan at sa ganap na ikawalo ng gabi ay tayo ay magpuprosesyon patungong Woodcraft Bayanihan upang doon ihatid ang ating mahal na patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. September 8, 2024 ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Berhe ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap ng 9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos ng misa, ay ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit ng 1:30 ng hapon, ay atin naman uumpisahan ang programa sa pamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon, ay atin naman gaganapin ang Bingo for a Cause. At susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayong mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Sa September 1, 2024, Linggo, ang schedule po ng ating mga Sunday Masses ay ang mga sumusunod. Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Taxi Compound. Cluster Love, 9 a.m. sa Woodcraft Bayanihan. Cluster Faith, 6:30 p.m. sa Tahanan ni Maria. Ito na po ang ikatatlong araw ng Nobena Misa. Maraming salamat po. So sa darating na Biyernes ay sisimula na po natin ang ating opening salvo ng ating novena sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Sisimulan po natin ito sa pamagitan ng prosesyon mula sa St. Louis de Montfort Chapel papunta po dito sa Tahanan ni Maria. No? Ito ay gaganapin natin sa ganap na 5:00 ng hapon. No? Tapos yung mga in-announce po dyan na schedule ng novena ay adjust po natin ng kaunti instead na 6:30. Parang na-announce ko na yun doon kanina sa RE, hindi na bago ni Marpi. No? Yung sinabi kanina na yung daily novena sponsor na sa ganap na 6:30 ng hapon ay gaganapin po natin ng 6:00 ng hapon. Yun po ang pagdarasal muna ng Angelus. Sunod, dadasalin po natin ang nobena sa kay Our Lady of the Sacred Heart. Tapos babasahin po ang mga mass intentions for that day. Tapos mga around 6:30, simula na talaga
ng banal na misa. So wala ng pagdarasal ng nobena sa loob ng banal na misa. So gumawa na po ako ng novena ng Our Lady of the Sacred Heart, no? Talagang pinagpuyatan ko po iyon. Mayroon na tayong nobinaryo para kay Our Lady of the Sacred Heart. Mayroon na po tayong gabay, no? Naka-reproduce na po tayo, ready na po iyon, no? Basta bigyan lang ng instructions yung mga magbabasa ng bawat chapel ng novena, no? May nobena para sa araw-araw, tapos may unang araw ng nobena, at mayroon pang mga iba't ibang bahagi, no? Tapos may mga awit tayo para kay Our Lady of the Sacred Heart sa loob ng ating pagnonobena, no? So yun po yung mangyayari, no? Mga 6 o'clock, dito na po tayo para simulan natin ang Angelus, tapos dasalin po natin ang nobena, tapos ang pagbasa ng mga intentions, pagka 6:30 ay simulan na natin ang banal na misa. Tapos during sa ating mga banal na misa, lalo-lalo na sa pagkukomunyon po natin, maganda na yung ginagawa natin, no? Na una muna dito sa first row ng ating pews, no? Pero pag bumalik po tayo sa upuan, huwag po tayong dumaan dito sa gitna, no? Dito po tayo dadaan, iikot po tayo. So, ibig sabihin, yung una talagang tatayo ay dito sa gilid, para wala nang sagabal kapag ikaw ay bumalik sa upuan, hindi ka na maging sagabal sa iyong kapwa. Sunod-sunod na yan, no? Halimbawa, sila Mama Melinda, mauna. So siya doon babalik, sunod-sunod na yon, walang madidistorbo sa paglakad-lakad, no? Ganon din sa kabila, no? So ganon po yung gagawin natin para maging maayos. Alam ko na napakaraming taon yan sa ating pagnonovena, no? So tayo dito ang mag-lead sa kanila kung ano yung gagawin para maging maayos ang ating pagdiriwang, no? So tandaan po natin, kahit hindi novena, basta araw na linggo, kapag magkumunyon tayo, okay na yon, no? Tapos basta pagbalik po natin sa upuan, huwag po tayong dadaan dito sa gitna. Doon palagi tayo sa gilid dadaan, no? Para hindi tayo magkabanggaan, walang lakad. Ang iba kasi nakaluhod na, hindi natin malakag-lakaran yung kanilang pagluluhod, no? So yun po yung ating gagawin, no? Tapos tandaan po natin, taga-Cluster Faith, tayo po ang main sponsor ng pagdiriwang ng kapistahan sa taong ito, no? So kayo po ang manguna sa mga gawain, no? Ang pag-general cleaning po dito, kayo ang magpatawag kung kailan po tayo dito mag-general cleaning, no? Tapos pag hindi po natin kaya, i-involve po natin yung ibang mga clusters at mga chapels upang tulungan po tayo na maihanda itong ating kapilya, itong ating simbahan para sa ating nobinaryo, para sa kapistahan ng Our Lady of the Sacred Heart, no? So, yun po yung ating magagawin. Tapos next Sunday ay September 1 sa next Sunday. Sa sunod na linggo ay September 1. So wala po tayong misa sa alas 9 ng umaga, next Sunday. Ang ating misa ay sa 6:30 na ng hapon. Okay? So baka may pakisabi din sa inyong mga kapitbahay at saka sa mga nagsisimba dito. Next Sunday, wala po tayong misa ng alas 9 dito sa umaga. Dahil ang misa ko na iyan ay doon sa Woodcraft Bayanihan. Tapos ang misa po natin dito, Sunday, ay sa ganap na 6 o'clock ng gabi, no? Para sa ating nobinaryo at sa pagdiriwang ng banal na misa. Pagkatapos ng kapiyastahan, back to normal schedule po tayo. Babalik po tayo ng 9 o'clock, no? So sa September 8, so wala na din tayong misa dito. Doon po tayo magsisimba sa Woodcraft Bayanihan para sa ating kapiyastahan, no? So yung hindi pa nakarating doon, so isama po ninyo yung iba, no? Para madalaw din po ninyo yung iba nating kapilya na minamanage natin dito sa mission station. Sa taong ito ay marami tayong mga biyaya na natanggap mula kay Our Lady of the Sacred Heart at sa ating Panginoon, no? Isa sa mga biyayang ating natanggap ay ang natapos natin itong kanyang tahanan, no?
At noong mga nakaraang araw ay binibiyaan din tayo sa pamagitan ng Mission Office Philippines dahil in-invite nila tayo para mag-apply para ng scholarship para sa ating mga kabataang mga mahirap pero mga deserving students po natin. At salamat sa Diyos at kay Our Lady of the Sacred Heart na approve po ng Mission Office Australia ang ating pag-a-apply sa mga scholars po natin. 10 po sila dito sa ating mission station at ang scholarship grant na ibinigay sa atin para sa 10 mga estudyante natin ay worth 287,000 for 10 months. No? So yung 287,000, hatiin po iyon sa 10 na mga students po natin sa 10 buwan. Kada buwan ay tatanggap po sila ng 2,860 pesos, no? Para pantulong sa kanilang mga pamasahe o sa iba pa nilang pangangailangan. At sa araw na ito, nais kong ipakilala yung mga napili ng ating mga leaders na maging scholar po ng ating mission station. Ang kanilang pangalan, saan po silang chapel, ano po ang kanilang course, at saan po sila nag-aaral. So palakpakan po natin yung ating mga scholars. Yung iba po mayroong pasok, dahil kahit Sunday mayroon po silang pasok, kagaya ni Andrea. No? Si Andrea ay isa sa ating mga scholar mula sa Calcutta Chapel. Hi, I'm Shireen Pijolata from Mother of Perpetual Help Chapel. Currently pursuing a Bachelor of Science in Electronics Engineering at the Polytechnic University of the Philippines. Hello po, good morning. I'm Jamaica Nicole Solis from San Pedro, Calungsod. Course ko po is BPA Public Administration sa UCC po. Good morning. Ako po si Joshua Nerd M. Gilasio. Course ko po is BS in Accountancy sa UCC po. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jonathy Carlenga from Lourdes po, Chapel Lourdes. Sa UCC po ako nag-aaral and taking po ng BS Psychology. Good morning po, my name is Melchirus Gabriel. I'm from San Roque po and I'm currently taking Bachelor of Secondary Education in Philippine Normal University. Good morning po, ako po si Kir Aljon Sarona, taga Rose Street Paras Compound po. Yung course ko po is IT, Information Technology, nag-aaral po sa St. Jude, Blumentritt. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kenshin Empariolo po sa Peña Francia and ang course ko po ay BSTM, Tourism Management and sa UCC po nag-aaral. Maraming salamat po. Sumuli, palakpakan po. 10 po sila pero yung 3 ay mayroong klase po sila. So palakpakan po natin yung ating mga 10 scholars dito sa ating mission station sa tulong ng Mission Office Philippines na ginrant ng Mission Office Australia. So ipagdasal po ninyo na maging matagumpay itong ating project and hopefully next year mag-a-apply po tayo uli for the second batch, no, para sa ating scholarship, no? At hopefully itong mga youth natin, itong mga kabataan natin ay tutulong sa atin sa pagbubuo ng ating BEC, no? So ang kanilang assignment sa loob ng taon na ito ay makabuo sila ng kanilang sariling selda na kung saan magkaroon sila ng Bible sharing, ng pagro-rosary at magkakaroon po sila ng formation. So muli, maraming salamat sa ating mga scholars at palagi po ninyo silang makita dito sa ating community dahil tutulong din po sila from time to time. So salamat po. Balik na po kayo sa inyong upuan. So muli, maraming salamat sa lahat at patuloy tayong manalangin sa Panginoon upang pagkalooban tayo ng biyaya, tulungan tayo ng ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart. Maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos,
ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at huwag humiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.